Nabuhaya na ba ang lahat? Maluwag na ba ang ating pakiramdam na parang natatanggalan tayo ng tinik? Sa buong kababayan ko at sa lahat ng mga solid DDS, nabubuhaya na ba tayo? Buhay na ba ang ating pinaglalaban? Dahil update kahapon, pumunta sa Senado ang ating Vice Presidente na si VP Sara Duterte at nagbigay ng mensahe maikli pero mabagsik at matatag. Alam niyo kung ano yun? Kung ano ang mensahe niya ipinapaabot sa kanyang kapalaran na siya ay itinataral ngayon sa impeachment trial. So ito, pakikinggan ninyo at sa lahat ng mga kritiko, bulay-bulayan ninyo ito at pakaisipin mabuti kung meron bang sinasabing totoo na siya ay hindi matinong tao, wala sa matinong pag-iisip, o lahat ng mga insultong mga negatibo na sinasabing may saya daw ang Vice Presidente. So ito lang, para sa lahat, ang mensahe na ipinapaabot ng Vice Presidente natin. Under the blood raining of since my head is a bloody back and bow. Ulitin. Under the blood raining of since my head is bloody back and bow. So sa mga matataas na komprehensyon dyan, o sa hindi nyo maintindihan, i-research ninyo. Ito ay kataga na nahuhugot sa isang batikan na isang abogado din na batikang abogado. So ito ay malalim na kahulugan at isasalin natin sa Tagalog kung ano ibig sabihin. Alam nyo, handa na ba kayo makinig para sa lahat? So anong mensahe pinapabot at i-translate natin sa Tagalog dahil napakaganda pakinggan at isipin lalo na ang totoong kahulugan para sa isang taong lumalaban ng patas. Yun ang dating. Under, sa gitna ng pambubugbog, kahit man ako'y duguan at duguan man ang ulo ko, sa gitna ng pambubugbog ng kapalaran, kahit duguan man ang ulo ko, hindi ako yuyuko. Agad ba? Salam VP Sara Duterte, tuloy ang laban. Alam namin kung anong totoo mong hangarin. Yan ang isang prinsipyo, hindi lang sa isang public servant, kundi pinapakita mo ngayon kung paano lumaban ang isang mandirigma na kahit kailanman na hindi susuko at hindi isusuko ang kanyang dangal kung nasa sa tama. Kung kampi siya sa tama, kung ano pinaglalaban ng tama, doon siya magsasakripisyo at hindi kailanman susuko at hindi yuyuko para isuko
ang ipinaglalaban kung sinong gusto niyang protektahan. So ayan, under the blood graining of my head is a bloody bat and bow. Buhay na buhay ang diwa ng buong Pilipino. Dahil ngayon lang tayo nagkakaroon ng isang vice presidente na dapat sana magiging presidente. Ito ang udyat ng isang pagbabago na kahit anong mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, kahit sinong sumisira sa reputasyon natin, at kahit sinong tao gustong sirain ka at dudungisan ng lahat ng kapurihan mo at dangal, hindi mo kayang papalagpasin at hindi mo kayang susukuan. At kahit kailanman, kung sino-sino silang matataas sa tao, wala silang karapatan na ipagpipilitan ang kanilang mga masasamang hangarin. So ayan, napakagandang mensahe at maraming nagsasabing nagpapahirap lang daw dahil matagal daw na pinaghihintay, pero yun lang ang nagiging mensahe at napakaikli. Ang isang tunay na lehitimong abogado ay hindi nagbibigay ng maraming mga satsat at ngak-ngak na walang katuturan. Hindi nagbibigay ng mensahe na walang mga kabuluhan. Limitado ang kanilang pagsasalita para sa mga totoo at mga intelihenteng tao. Bago sila magsalita, merong dating kahit maikling words lang. So yan, ngayon, nagugulantang ang buong Pilipinas sa sinasabing mensahe. Napa-research tayo lahat, di ba? Sa mga taong hindi nagsusuri at agad-agad magre-react na walang kabuluhan, kayo ang mga taong mga mangmang at mga bugok ng mga sandamukan at angat araw-araw ay mga kabubuhan ang pinagagawa. Dahil yan ang pag-iisipin niyo mabuti. Yan ang i-aaral ninyo at i-apply sa inyong sarili na para sa kanya bilang isang vice presidente, wala na siyang nagiging karamay na mga totoong tao. Lahat ng mga posisyon ngayon sa administrasyon, ang nagiging sentro ay siya kung paano patalsigin. Pero ang kanyang dalang laban ay ang mga suportang totoo sa mga taong nagtitiwala sa kanya. At isa na kami sa mga supporter ng mga DDS na napapatunay na kami ay nagtitiwala na kahit anong mga baho at mga dumi, tae, ipapahid at ibabato sa kanya, hindi kami naniniwala dahil nakikita namin sa isang vice presidente si Sara Duterte sa kanyang buong pagkatao ay walang pagbabago. Lalong lumilitaw at umaangat ang kanyang aura at buong pagkatao niya na matatawag namin na totoo at tunay. Sara Duterte is not guilty. So ayan. So ito na ang hudyat para magkaalaman na talaga, dahil sa pangalawang plenary round na hearing, dadalo na ang vice presidente para sagutin ang lahat ng mga aligasyon. So yun ang inaantay natin para sa lahat. Pakakaabangan isyo ngayon.